Magandang araw sa inyo mga ka-diary. Welcome back sa ating channel. Nakuha ko na yung resulta ng medical examination ko para sa work ko. So, nung Tuesday pa to, ngayong Tuesday pa to dapat ngayon ko lang na-upload yung video na to. So, tignan na natin kung ano yung nakasulat dito mga ka-diary. So, pero bago ang lahat, bago ko ikukwento ko lang, papapiyawan ko lang. Nag-move it lang kasi ako, kasi ako nag-angkas. So, kaya madali lang. Dami ko rin ginawa kasi sa susunod na video ko na itatopic sa inyo yung patungkol sa SS sa paglo-loan ko at kung ano yung dahilan ko kung bakit ako nag-loan sa SS kahit mababa yung presyo at halaga nito mga ka-diary. So, eto na mga ka-diary, yung result ng medical ko. Genealogical report, no acute parang negative. Basta ang kabuuan mga ka-diary, di ko rin naman ito maintindihan. Ang kabuuan na resulta nito is sa physical examination sa lahat hindi ko rin alam kung ano, ito nakalagay dito, ito yung ano niyan is fit to work at the time of examination, na kung saan ang ibig sabihin po siguro negative din ako sa drug test mga ka-diary. Yun yung nakasaad dito. Pag-usapan na natin tong konti kasi mayroon kasing dalawang klase na siguro ilalagay nila dito na kapag yung test mo ay dispalinhado, not fit to work yung ilalagay nila dito. Kasi mga ka-diary, doon sa pinuntahan ko na laboratory mga ka-diary is may physical examination sila na mga ka-diary na binibigay. Kasama yun sa package na ino-offer nila mga ka-diary. So, ayun nga. Pagka hindi kasi yata fit to work, hindi nila ilalagay na ang ilalagay nila dyan sa papel na yan na nakikita nyo dyan is not fit to work mga ka-diary, na kung saan ang ibig sabihin not fit to work, hindi ka pwede magtrabaho dahil may sakit ka, dahil hindi ka makaka-coop up sa trabaho mo na yan mga ka-diary. So, importante talaga ang medical sa trabaho kasi doon ko lang din na-realize, doon mo makikita doon nila malalaman kung okay ka ba sa trabaho mo. Kasi kapag nandun ka sa trabaho, isasabak ka mga ka-diary, o isasabak ka sa trabaho, hindi ka pa nang may sakit ka pala, yung company yung matatamaan dito mga ka-diary. So ayun nga, i-inform ko lang din kayo, sobrang hirap talaga ngayon na maghanap ng trabaho. Maraming trabaho yung naghahanap ng mga trabahante, pero marami rin mga trabaho na nire-reject ang mga trabahante na gustong pumasok sa trabaho mga ka-diary. Kasi meron silang criteria na kinukuha, meron din sila na mga qualification na kailangan ma-reach mo yung standard nila mga ka-diary. Kaya ngayong i-discuss ko rin dito yung sa Alphamart Freezer Girl, na kung saan hindi ko alam kung may utak ba yung pumasok na yun sa freezer sa Alphamart
Kasi kawawa yung yung empleyado doon na naaawalan din kasi ako kasi nga nawalan sila ng trabaho na nang dahil sa freezer girl na yun, na kung saan hindi niya for the content lang ang lahat-lahat ng ginawa niya, pero dami na naapektuhan, dami na damay. Kasi bakit kukwestiyonin sila, bakit pinahintulutan nila o pinayagan nila pumasok yung babae na yun sa freezer, na kung saan dapat kinokontrol nila yung mga tao makukulit at matitigas sa ulo. Kasi yung mga Alphamart, mga ka-diary, is wala naman yan silang guard wala silang guard. Yung mga convenience store na yan, tanging 7-Eleven lang yung may mga, minsan ay wala nga rin 7-Eleven. Sa 7-Eleven madalang ka makakita ng mga security guard tanging cashier lang at saka yung mga cashier lang at saka yung crew na naturang mga convenience store na yan. So nung nag-react yung isang trabahante doon na nawalan siya ng trabaho, naaawa ko sa kanya, mga ka-diary. Dahil sa part ko na nagja-job seeker din, mga ka-diary, mahirap talaga, sobrang hirap na maghanap ng trabaho. Tulad ngayon, na-reject ako sa isa kong in-applyan, mga ka-diary. Yung isa na lang iniintay ko na natawagin ako, hindi pa tumatawag up to this point, mga ka-diary. So ayun lang mga ka-diary, in-update ko lang kayo patungkol dito sa medical ko, kasi kalamitan sa atin nag-a-apply, kalamitan sa atin nagpapa-medical. Hindi nila alam kung ano yung nakalagay sa normal na medical nila pagka nakuha nila. Sasabihin naman yan, kaya ako to nagawang itapik, mga ka-diary, na dalawang klase yung sasabihin dyan, fit to work or not fit to work. Kasi ewan ko na, comment down below, mga ka-diary, kung ganyan din yung ginagawa ng pag nagpapamedical kayo sa ibang mga medical center, sa mga diagnostic center, mga ka-diary. So hanggang dito na lang muna, mga ka-diary, ang aking channel. Kung nagustuhan nyo to, please don't forget to like, share, and subscribe, mga ka-diary. Maraming salamat.